Napakaganda pa rin ng Boracay. Hindi natin pwedeng i-miss ang seafood dito sa may Boracay. Okay, here's our food sa Nalca. Grabe, Boracay. You never fail to make me happy. Ganito naman yung vibe ng Boracay sa gabi. Boracay, August 2025. Ang colorful naman dito. Ang dami pa pala dito. Ngayon lang ako nakapasok dito actually. Ang ganda. Matutuwa yung mga bata dyan. Ayan, may Watsons oh. Sa 100 pesos lang, meron na kayong 1 ulam tsaka 1 rice. Pwede kayong bumili ng kung ano-ano. Nilagyan na nila ng cover kasi nga malakas na yung hangin. Mga ka-wonder! Welcome to Boracay! Hello mga ka-wonder! Another afternoon here in Boracay. So, time check tayo. It's 10 minutes before 5 p.m. Andito tayo sa may Station 2, tapat ng Henan Regency. So, ito yung view natin ngayon. Pakita ko sa inyo. Medyo mahangin kasi habagat season pa rin dito sa may Boracay. Pero napakaganda pa rin ng Boracay. So, andito tayo sa may area ng Station 2. So, ito, yung landmark nyo is yung White Sand Castle ng Boracay. Everyday naman yan na meron sila. Not unless kapag may bagyo siguro. Ayan o, Boracay, August 25, here in Station 2. Ayan, so lalakad tayo papunta sa Station 1. Meron akong isi-share sa inyong isang seafood restaurant na kinakainan ko dito sa may White Sand Beach. Nasa Station 1 siya. Actually, mga 2 years ago, kasama ko yung best friend ko na galing kami dito sa may Boracay ay kumain na kami doon. Buffet kami ng seafood doon eh. Pero ang alam ko ngayon is wala na silang buffet doon. Pero tignan natin yung menu nila. Yung pinakabago nilang menu ng seafood. So medyo marami ng tao ngayon dito kasi nga magsa-sunset na. Kaya ganyan dito sa may Boracay kapag mga pahapon na, dyan na sila nagsisilabasan. So expect nyo na marami talagang tao. And dito kasi tayo sa may Station 2 naglalakad kaya marami talagang tao. Anyways, andito na tayo sa area ng napansin ko yung bago dito sa may Boracay. Parang per station, meron na silang ganito. Parang tourist information. Malay Tour Guide Association, may mga ganyan na. Yung reservation natin dun sa may is alas 5 pa lang. So, iharap ko na lang sa harapan ko para makita nyo rin yung mga ibang pwedeng makita dito sa Station 2. Para parang kasama ko na lang din kayo. Nakikita nyo kung ano yung nakikita ko, ganyan. So, ito is ito yung makulay na bar sa gabi. Hindi pa tayo nagna-nightlife dito sa may Boracay, no? So siguro try natin tonight kung kakayanin. Ayan, meron ng bagong McDo pala dito sa may Boracay, nasa beachfront lang siya. Yan na yung dagat. Tapos ito yung McDo. Bago yan. Tapos nandito yung Real Coffee. Ayan, dito sa may taas, yung Calamansi Muffin, famous sila dyan. Ayan, malapit na tayo sa D-Mall. There's the sun. Tumama na siya sa mukha natin. Pero hindi masakit yung tama ng araw ngayon. Kapag August talaga, ganyan. Medyo mahangin kasi. So, hindi ganun kasakit yung tama ng araw. Ay, no. Di ba ang ganda? Ayan, nandito na tayo sa may Boracay Uptown. Nakailang pakita ko na to sa inyo. Maganda rin dyan, magagaling yung singers nila dyan. Yung beer nila dyan is nasa 135 pesos. Medyo mahal pero sulit na rin kasi beachfront, tapos magaling yung singer nila. Tapos dito naman yung may sumasayaw. Ilang beses ko na rin napakita pero ang tagal ko nang ilang beses ko na rin hindi napapanood. Sana mapanood pa natin. Ayan, nandito na tayo sa may D-Mall. Ay, nawala na yung signage dyan. Ayan, may signage ng D-Mall dyan dati. Ito yung pinaka-landmark nyo na nasa may center na kayo ng Station 2 or D-Mall na kayo. Ito, Epic. Party place din yan. Tapos, maraming tao talaga din dyan kasi maganda yung spot niya for sunset viewing. Daming tao. Ito, Jammers. Pwede din dito.
Pero, yun nga lang, ganito pag habagat season, pansinin nyo, may mga barricades kasi mahangin, maalikabok for ano rin yun, protection. Tapos ito, Cafe del Sol, dyan kayo pwedeng mag-coffee kapag gusto nyo mag-coffee and dessert. So tayo, nakikita ko na actually yung pupuntahan natin doon. Station 1 yata yan eh, Nalca. Ay hindi, joke lang. Station 1 or 2? Check ko nga mamaya, sorry. Dito, pwede kayong bumili ng mga pasalubong. Yan, mga 4 minutes walk pa tayo from D-Mall. So tama nga, nasa Station 1 yung Nalca. So ngayon naman, nasa harapan tayo ng Henan Crystal Sands. Ayan, Henan Crystal Sands. Ang dami talagang Henan dito sa Boracay, no? Saan Henan na kayo nakastay, mga ka-wonder? At saan ang pinakagusto nyong Henan? Oh, no, meron dito. Ba't sarado tong part na to? Siguro may building silang or hotel na pinapatayo dito, no? Ang ganda rin dito kasi tignan nyo yung vibe. Ang daming mga coconuts. Tapos, andyan, yung mga nakikita nyong nakapila dyan ng mga paraw. Pwede rin kayong mag-activity sa paraw sailing. Maganda yan kapag sunset. Ayun, so best time na mag-paraw sailing is during the sunset kasi pupunta kayo doon tapos makikita nyo yung paglubog ng araw. Sobrang ganda. Pwede nyo yan i-book sa Klook and use my code WonderJKlook for up to 5% discount. Any activities nyo naman dito sa may Boracay or mga hotels nyo, ganyan, transfer nyo, pwede nyo i-book yan sa Klook. Sobrang convenient na. And use my code WonderJKlook. Ayan, Muni. Saan na ba yung Nalca? Ayun, nakikita ko na. Totoo na talaga to. Mga 100 meters away na. Ang ganda rin ng accommodation na to. Ito kapag dito ka nagstay, yung may yellow, La Fiesta Resort. Though, bakit kaya pinutol yung mga puno sa harap niya? Ayun oh. May mga ano dyan coconuts dati dyan. Pero ngayon sarado na. Ito, na-try na rin natin kumain dyan, Muchos. Ano naman siya, Latin American kitchen bar, tsaka yan, Mexican. So kapag nagki-crave kayo ng mga tacos, ganyan, ganito yung ano nila, menu nila. Ayan. Hindi ko lang siya gaanong na-videohan kasi umuulan nun. Pero kung nagki-crave kayo ng mga tacos, ganyan, dyan kayo kumain. Actually, may voucher sa Klook. Pwede nyong i-book. Yung 2,000 nila is naka-discount ng 1,750. Tapos, gamitin nyo pa yung code ko na WonderJKlook para maka-discount kayo ng 5%. Sayang din. Tapos, dito naman yung Army Navy. Yun o, Army Navy. So, I think, ay nakikita ko na yung Nalca. Bali, famous ang Nalca sa kanilang seafood. Siyempre, nasa island tayo. Hindi natin pwedeng i-miss ang seafood dito sa may Boracay. Ito na siya. Tabi lang siya ng The Muse Hotel Boracay. Ayan siya. Tapos, ito na siya. Beachfront siya. Ayan o. Ayan, kita nyo. Nalca. Ayan, ito yung mga food nila para mag-idea na kayo kaagad. Mga oyster, grabe, naglalaway ako. So, tara, pasok na tayo. Ayan, so, nandito na tayo sa paakyat sa Nalca. Ayan, so, andito na tayo. Close daw sila ng 4 to 5. Maganda sa kanila. Ayan kaagad, bubungad sa inyo kaagad yung view ng Station 1 dito sa may Boracay. Maraming mga puno. Ito yung nagustuhan ko dito eh. Maraming mga puno. Di ba nakapunta na tayo dito dati? Same pa din. Pero sana magpakita yung sunset. Medyo mataas pa siya ng konti. Bababa na siya dyan. Pero time check tayo. It's 5:05. Ayun o, andyan na yung mga paraw. Medyo mahangin lang. Kaya siguro medyo delikado ring magparaw. Kasi pwede kayong ihampas ganyan. Though naka-life vest naman, so safe naman. So check natin yung kanilang menu. Marami naman silang mga upuan. Ayan, pero dito tayo sa labas pinaupo. And this is our view. Wow! Medyo overexposed lang siya. Oh, ganda.
Ayun. So, yung mga menu nila, syempre, yung best sellers nila dito is yung oyster. Tapos, iba't ibang luto lang siya. Nagre-range siya sa 210 pesos pag 4 pieces. Tapos, pag 8 pieces is 410 pesos. Tapos, iba't ibang ano lang to, luto lang ng oyster. May grilled kinilaw, gratin. Ano yung gratin? Cheese, cheddar, mozzarella, ganyan. May mga appetizers din sila. Best sellers nila is kinilaw, ensaladang talong kapag gusto nyo ng mga fruit, ganun. Kapag gusto nyo ng vegetable. May mga soup din sila, shrimp, and pumpkin and coconut soup. Wow, bago yun So, nag-range siya sa pag-solo, 215. Kapag sharing naman is, nasa 500 to 695 pesos. Tapos, may mga scallops din sila. And also, yan yung mga main orders nila. So, meron silang mga seafood kare-kare. Yung mga naka-checkmark, yan yung mga naka-bestsellers nila. So, nagre-range siya sa 350 kapag, I think yung RB is pang solo, pang sharing naman is 670 pesos, mga ganun. So, meron silang prices pag nagsolo lang kayo or dalawa lang kayo, gusto niyo lang matikman. Ayun, rice bowl. Pag RB, yun yung rice bowl. Pag SH is for sharing. Tapos, meron din silang mga pasta, ayan, seafood marinara, and iba't iba, mga prawns, yan, mussels, grilled pompano. Tapos ito naman yung menu nila for beverages nila. So, order lang ako ng buko. Pero yan pa yung mga soda juice nila, coffee tea, fresh fruit juice, may mga ganyan sila. Meron din silang mga bar menu, specialty drinks, ayan, may red wine, white wine, cocktail, spirits, mocktail, shots. Yan, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. And for their margarita and flavored mojito, meron din sila. Ayan, good. Get 2 for 300 only. Uy, 300 pesos, mura na yun So, ito, palubog na yung araw. Nakikita ko siya ngayon. Hintayin lang natin yung order natin bago lumubog yung araw. Sana dumating na para perfect shot siya dyan, Ganda. Okay, here's our food sa Nalka. So, meron tayong oyster sisig, meron tayong lechon baka, and meron tayong kimchi, cheese, na scallops. Ayan, tapos meron tayo ditong buko, fresh buko. Tapos syempre di mawawala ang rice. So let's eat with this beautiful sunset here in Boracay. Oh my God, ang ganda na ng blue hour. Grabe, Boracay. You never fail to make me happy. Ay, Boracay is one of my favorite islands in the Philippines talaga. Tignan nyo naman ang ganda. Grabe. Wow. Overall, masarap yung pagkain dito sa may Nalka. Pag naghahanap kayo ng seafood restaurant na beachfront, dito lang sa Station 1, punta kayo dito sa may Nalka. Institusyon na yan dito sa may Station 1 ng Boracay. So, must try itong Nalka dito sa Boracay. Ayan, si Kuya ng Nalka. Miss Bell, thank you po. Ayan, hi na lang po kayo. Grabe ang babait ng staff nila. Ayan, bago ako lumabas, pina-take out pa sa akin yung hindi ko naubos na food. Ayan, so bago ako lumabas, nagpa-picture pa ako sa kanila. Ayan, nandito na tayo. Pakita ko sa inyo Ayan. Ayan, Nalka dito sa may Station 1. Tabi lang siya ng, ayan, Vans Resort. Tapos, Muse Boracay na hotel. Ayan, so para may landmark kayo. Grabe, time check, it's 7 PM na. So mga 2 hours din pala ako dun sa may sa may Nalka na kumain. Tinake time ko talaga kasi maganda rin yung sunset So ngayon ipapakita ko naman yung vibe ng Boracay sa gabi. Ganito naman yung vibe ng Boracay sa gabi. Yan pakita ko sa inyo. Ayan yung Army Navy. Tapos yan na yung muchos. Kapag nagkikrave kayo ng taco, dyan kayo kumain. Yan na yung pinakita ko kanina. So, babalik tayo from Station 1 papuntang Station 2. Ayan, medyo malakas lang yung hangin ngayon. Kasi nga habagat season. So, I don't think na may naliligo pa ngayon dyan. Anyways, ito, Pamana.
So, papakita ko na lang yung mga restaurant na nakikita ko dito. Ito, Fiesta Souvenir Cafe. Parang gusto kong magkape kaso gabi na. Ito, Muni Muni. Meron din yan sa Klook. Pwede nyong i-book yung food voucher nila. Tapos, kapag nagkikrave kayo ng kape, ito Starbucks. What if mag-matcha tayo? Ay, palagi na lang ako nagmamatcha dyan sa Starbucks. Meron yan sa Manila, so huwag tayo dyan. Pero kung naghahanap kayo ng, nagkikrave kayo ng Starbucks, pwede kayo dyan. Ito, may mga souvenir dito. Tapos, ito, Big Brew. Ito yung mura na kape. Ayun, 49 pesos lang. Makakapagkape na kayo. Tapos ito is nasa may souvenir shop na tayo. Pwede kayong magpatattoo. Pwede kayong bumili ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi medyo malakas yung hangin. Ayan, pwede kayong bumili ng mga souvenir. Tapos, kapag mga ganitong oras na, may mga live band na kayong maririnig. So, maganda rin maglakad-lakad dito sa may along the White Sand Beach kasi matutuwa rin kayo, mawiwili kayo. Kahit hindi kayo mag-bar, ganyan. Pwede lang kayo maglakad-lakad, ganyan. Sama niya yung family nyo, mga kasama nyo. Magandang maglakad kasi marami kayong maririnig na mga tumutugtog. Live band sila ha. Ano kayang ginagawa nila, kuya? Binabarikadahan nila, oh. Bakit kaya? Siguro umaabot dyan yung tubig kapag umaga, no, pag high tide. Ayun, oh, pwede pala yan. Ayun, oh, binabarikadahan nila. So, ngayon naman, andito na tayo sa may The District. Ayan, napakita ko naman yan sa inyo nung, kailan ba? Nung isang araw, nagpamassage kasi tayo dyan dun sa may upper house massage area nila. Pumasok ako dyan, bali binook ko yun sa Klook. Ayan, hindi ko alam kung na-explain ko yun sa inyo ng maayos. Nag-book ako dyan sa The District. Second time ko nang magpamassage dyan. Masarap yung massage nila dyan. So, pwede nyong i-check sa Klook, upper house, The District. And, syempre, pag i-book nyo sa Klook, use my code, WonderJClook. Meron din ditong mga Crocs, ganyan. Tapos ito, red coconut. Ayan, red coconut. Red coconut Beach Hotel Boracay. Iba na naman yung ano dito. May live band sila. Ayan, ganyan siya. May fire dance show sila, oh. First set is 7 p.m. Second set is 9 p.m. Parang sasayaw na sila. Tapos, pwede pa yung kumain dito. LU Inasal. Only rice, only soup, chicken oil. So, meron din yan sa LU. Tapos, dito is Balikay. Ayan, Balikay. Maganda rin in fairness yung ano nito. Itong restaurant nila. Ang ganda ng design. Very island vibes. Tapos, ito is the Cafe del Sol. Ayan, nilagyan na nila ng cover kasi nga malakas na yung hangin. Even though dito is meron ng cover. Diyan kasi, ayan, may cover pa rin. Diyan na yung area. D-Mall na tayo, D-Mall area. Ang ipapakita ko sa inyo is yung mga kaganapan dito sa mismong daan ng White Sand Beach. So, sa ibang vlogs ko yata na-try na nating pumasok dyan sa D-Mall ng gabi. Ang dami ring tao. So, dito, anong merong kaganapan dito? Merong pila ng mga tao. Ayan, oh, pila. Ano kayang pinipilahan nila? Check natin, ha. Ay, wow. Boracay, August 2025. So, another attraction dito sa Boracay ay itong sandcastle nila. Ayan, grabe. Parang may pailaw, no? Wow. Ganda. So, dito yan sa may station 2. Actually, every station merong ganyan. Di ba kanina dun sa harap ng Nalca? Kanina dun, meron. Tapos, dito, meron din sa station 2. Ate, magkano yung pa-picture dyan? 20 each person. 20 each person. Unlimited na yun? Yes. Okay. So, ang bayad daw is 20 pesos per person. So, kung 5 kayo, 100 pesos. Pero marami ng pwede na kayo magpa-picture kay kuya. Ayan, merong nag-a-assist dito. Ayun ang haba ng pilaw. Ayan, syempre, kung gusto nyo talagang pumarty din, Epic. Isa yan sa pinaka-epic na bar dito sa may Boracay. Tapos, andito pa rin tayo sa malapit sa D-Mall.
Ayan, may mga pasalubong. Tingin-tingin tayo para may ka-idea kayo kung ano yung pwede yung ipasalubong. Pasok tayo dito kay ate. Ayun, ang ganda oh. Ay, cute. Boracay. Ganda. Keychain, 7 for 10, 100 pesos. Ayun, sobrang mura lang. 7 pieces for 100 pesos. Pwede na yung may pangalan. Ayun, pwede yung palagyan ng pangalan. Meron silang mga ganito. Tapos may mga ganito sila, oh. Mga shells na bracelet. Pambata, tsaka pang matanda. Ang cute naman ito. Tapos meron pa dito. Magkano po yung ganito nyo? 50 isa. Ayan, 50 daw yung ganito. Ganda nito. Pero yung kwintas pa. 100 daw yung mga kwintas na ganito. 50 yung ganito, 100 yung ganyan. Ganda. Yung mga ganyan yung ate. 50. Ito 50 daw. Yung mas malaki. 100. Ayan, 100 yung mas malaki. Ganito yung sizing nila. Free name na po. Ayan, tapos free name na daw. Ayan, dito lang yan sa may tabi ng D-Mall. Tabi ng bago mag-Uptown Boracay na hotel. Thank you po. Ayan o, meron ding tourist information desk dito. Diyan kayo pwedeng tumingin ng mga legit na activities. Tapos yun, nakabalik na tayo sa may Hakuna Matata. Ayan o, Mandarin Nest. Hopefully soon, pag balik natin ng Boracay, maka-stay tayo dyan. Nandyan kasi yung, dyan ba yun? Yung pinakamahabang swimming pool dito sa Boracay. Tapos nandito na tayo ulit sa may Uptown Hotel. Hindi ko lang sure kung meron silang ngayon. First set ng, ay meron. Ate, meron kayong fire dance ngayon? Once again, thank you very much Thank you po. for coming here at Boracay. Ayan, meron daw. Ayun, 7:30 daw magkaka-fire dance dun sa Uptown. So, it's 5 minutes before 7. Ala, ang hangin. Sorry yung buhok ko. Tignan mo, nabaliktad na yung hawi. Ayan yung beach, oh. May nagbibenta ng mga laser. Parang gusto kong mag-dessert. Pero bawal ako sa malamig kasi kakagaling ko lang sa ubo. Medyo nagkasakit tayo dito sa Boracay. I think dahil sa pagod din. Dire-diretso kasi, 'di ba? Nag-Quezon province tayo. Tapos, 'di ba, nag-Vietnam tayo, nag-Quezon province. Tapos diretso Boracay. So dire-diretso yung ganap natin, kaya siguro siningil na ako ng katawan ko. Parang gusto ko maghalo mango kaso may mangga pa ako dun. Sige, uuwi na nga lang ako, tas magmamangga na lang ako dun, tas babalik ako ng 7:30 para mapakita ko yung fire dance sa inyo. Ayan, may mga massage din na nag-offer dito sa may White Sand Beach. Tapos, ito na yung Real Coffee. Maganda rin dyan, tumambay, kaso pag habagat season, meron siyang cover. Hindi ko lang kung tinatanggal pa nila yan. Tapos, ito na yung McDo. Di ba nakita nyo na yan kanina? Parang paulit-ulit na lang yung vlog ko. So, sorry na lang mga ka-wonder. Yan na lang kasi yung mapapakita ko sa inyo. Kasi yun lang, ito naman na yung pinaka-highlight ng Boracay talaga. Itong White Sand Beach. So, sorry na lang talaga. Gusto ko mapakita sa inyo ng umaga, tapos ng gabi. Para, alam mo yun, magkaiba rin kasi yung vibe nun eh. Actually ngayon, medyo tahimik yung Boracay. Kasi nga, habagat season. Ang peak season, so off season talaga ngayon. Ang habagat season talaga ngayon is ang peak season is magi-start ng November hanggang May, mga ganun daw. Ayan, nandito na tayo sa tapat ng Shakey's. Ayan o. Bali, malapit naman na tayo sa accommodation natin na Azalea. Pagpasensyahan nyo na yung buhok ko. Ang hangin talaga kasi. Ayun sa gilid. Yan, nandito tayo sa tapat ng Ombar Station 2. Ang colorful naman dito. Grabe, party. Pero konti yung tao eh. So medyo patay yung yung vibe. Siguro pag weekday and kapag peak season. Alam mo ba, parang napagod na ako sa mga ganyang party. Parang wala na ako sa mood makipag-party.
Kayo ba? Nasa season na rin kayo ng ano, parang mas gusto nyo na yung humihiga, ganyan. Or parang mga chill na lang na itinerary, or mga chill na vibe, coffee shop na lang, ganyan. Parehas tayo kung ganun man yung vibe nyo ngayon. So, since wala tayong kasama, kayo na lang yung kinakausap ko talaga. Thank you mga ka-wonder kasi lagi kayong nanonood, lagi kayong nagko-comment sa mga ka-wonder natin dyan na solid ka-wonder. Kahit na bago kayo or matagal na kayo sa channel natin, thank you pa rin po sa mga sumusuporta. So, ang trabaho ko is isama kayo sa mga pinupuntahan ko. Though hindi naman na siya trabaho actually, parang mali yung term ko na trabaho. Actually, hindi siya trabaho. Para siyang gusto kong gawin na parang lagi rin kayong kasama. Di ba? Parang nakapunta na rin kayo sa napupuntahan ko, or kapag pupunta kayo sa pupuntahan ko, may idea na kayo dun sa mga kaganapan natin sa buhay. I mean, sa pupuntahan nyo. Ang gulo-gulo ko na. Ayan, nandito na tayo sa Piri Piri Chicken. Malapit na tayo. Tatahakin lang natin etong road na to. And makakarating na tayo sa Azalea. Alam mo, dati may share akong kwento sa inyo nung ano ba yung pinaka most unforgettable na experience ko dito sa Boracay. I think is yung kasama ko yung best friend ko. Tapos uminom kami sa may, anong pangalan ba nun? Sa may Station X na hotel, the U Hotel. Tapos meron kasi meron sila dong ino-offer na parang unlimited cocktails. Pero may certain hour, I think 4 hours yata. So, parang nag-start kami ng mga 4 PM happy hour. Tapos natapos kami mga 8. Parang 3 hours lang yata yun. Hindi ko na maalala kung ilang hours. Basta yun, alam mo, grabe na wasted talaga kami doon. To the point na sabi niya, hindi daw siya nalalasing. Nagsuka-suka siya doon sa toilet. Oh my God. Talaga as in. Sobrang nalasing siya. So, umpisa masaya-saya lang. Parang chill-chill lang yung, chill-chill lang yung inom. Parang, cocktail lang naman to eh. Mahina lang to. Tapos, grabe talaga. Nalasing talaga kami. Tapos, alam mo pa ba, sa Savoy pa kasi kami nakastay nun. Sa may, yung Savoy, nasa New Coast siya. So, hindi siya dito sa may White Sand Beach. So, magta-travel pa. Ang maganda dun sa Savoy na hotel is meron silang sariling shuttle. Pero every hour yung pick-up point. Sa may Jollibee yun eh. Yung pick-up point nila. Grabe, hindi namin alam kung paano kami nakauwi. Swear. Hindi namin alam kung paano kami nakarating sa kwarto. Basta alam lang namin, nakauwi kami. Kinabukasan, parang nakalimutan talaga namin lahat ng nangyari dun sa yung paano kami dun sa ininuman namin na U-Hotel. Hindi namin alam kung paano kami nakarating sa accommodation namin. Grabe yun, super wasted. Pero, masayang experience pa rin. And finally, andito na tayo sa may Azalea. Pag nakita niyo yung globo na yan, globo, yan na yung Azalea. Ito siya sa gabi, yung Azalea. Dito tayo nakastay. Ayan, pwede niya yan i-book sa Klook. So, nag-tour naman na tayo ng Azalea. I-check niyo yan sa ibang videos natin kasi meron akong pinakita yung deluxe room nila, pang big groups, solo, ganyan, or pang couple, pwede. Hi ka ko. Ayan, mababait yung staff nila pati sa reception, sa anywhere, yan, mababait kapag nakasalubong mo nag-greet sila. Tapos dito, ito yung Kuya J, dito yung breakfast area nila kapag umaga, and pwede rin kayong kumain dito. Restaurant talaga ni Kuya J yan, di ba? Meron din naman yan sa Manila, so familiar kayo dyan. Anyway, dito yung room natin. Sama ko na nga kayo. Wow, napilitan. Joke lang. Sama ko kayo syempre. Hindi, magto-toilet lang tayo, inom ng tubig, tsaka baka maghilamos ako. Tapos balik tayo dun sa Uptown Mall para mapanood natin sabay-sabay yung fire dance. Kasi hindi pa ako nakapanood ng fire dance dito sa may Boracay ulit sa buong stay natin. So, sasama ko naman kayo. And 7:30 pa naman yun, so pasok pa yung oras natin.
Meron pa tayong 25 minutes. Grabe, ang wasted ko na, mga wonder. Ayun, tignan nyo. Ayan. So, dalawang building to. Dito tayo sa building na to. Tapos, meron din dun sa kabilang building yung Azalea. Tapos, yung room natin is 518. Okay, so here's our room. Medyo magulo kasi kanina nagmamadali na ako. Dito ako natutulog, tapos pero paghapon, dyan ako humihiga. Pag nag-edit, ganyan. Para magamit ko pareho, di ba? So, update ko kayo later pag lalabas na tayo. Chung chung! And nakabalik na tayo ulit sa White Sand Beach. 3 minutes na lang, 7:30 na. So, nag-cup na pala ako kasi medyo mahangin. Naiirita ako sa buhok ko. Ay, wow! Ito, meron ako may nagpa-fire dance. Pero hindi doon sa Uptown. Dito sa may mesa. Pakita ko. Oh, di ba? Wow. Ayan, oh. Ganda. Sabay-sabay. Pero dun tayo sa mas malaki. Dun sa may Uptown. 7:30 yun eh. Si Kuya mag-isa niya lang eh. Pero magaling naman siya. Ayan, ito na ulit yung Ombar. Yan na, andito na tayo. So, hinintay lang natin mag-start. Na, start na sila. Ay, wow. Wow. Hello, mga Wonder! Welcome to Boracay! Hi, Wonder! So, nakita nyo naman, ang ganda. Ang ganda ng fire dance na pinanood natin. So, may schedule sila 7:30 and yung next nila is 10:30 yata. So, ngayon, dumiretso lang ako dito sa may D-Mall. Nandito pala, parang first time ko pumasok sa area na to. Nandito pala yung mas maraming mga pasalubungan. Ayan o. Paikot lang to. Ang dami dito pala. Yung dun sa may, ayan, yun yung Spice Bird. Tapos dito yung area na mas marami pang pasalubungan. Ayun, Wonderland. Uy, si Keep Wondering nandito. Tapos ito is halal recipe. Tapos ibang pasalubong spots. Pwede kayo bumili dito sa may D-Mall. Ang dami pa pala dito. Ngayon lang ako nakapasok dito actually. Sa area na to. Ayun o, ito Andox na yan. Pasok kayo dyan. Mas marami pang pasalubungan dito. Na area. Ito, Andox, di ba? Ang ganda ng Ferris wheel. Ayun pwede rin yung sumakay yung mga bata. Hindi ko lang alam kung magkano. Ang ganda. Matutuwa yung mga bata dyan. Pati nga ako natuwa eh. Yan, nasa sentro na tayo ngayon ng D-Mall. What if mag-dessert tayo? Ito try natin tong Obi Mama. Kasi Mango Mama, tsaka Coco Mama na try na natin. Parang gusto kong itry tong Obi Mama. Turn left at Feliz Hotel. So, dito daw. Left. Yan, dito tayo kumain. Paulit-ulit ko lang sinasabi nung last time. Hama Japanese cuisine. Dito, medyo hindi to na-explore na area dito sa may D-Mall eh. Ayan, kung naghahanap kayo ng crabs, dito kayo sa Wekeria, mga seafood. Thank you po. Tapos ito, Mango Mama. Parang Coco Mama lang din siya pero mango yung ano nila ino-offer. Ito naman Chima. Mga Greek. Ito, Greek food. Dito sa may Feliz Hotel din naman, meron din silang live band. Ayun Feliz Hotel. Ayun, Feliz Hotel. Ayun, galing nung kumakanta, in fairness. And pwede rin kayo ditong tumambay. Ang ganda. Actually, nakapag-stay na tayo dyan sa may Feliz Hotel. Check nyo na lang yung review ko sa may Instagram ko, TikTok, ganyan. Ayan, nandito na tayo sa may D-Mall Palengke.
Nadaanan na natin to. Ilang beses ko na rin napakita sa vlog natin. Ganito siya sa gabi. Hinahanap ko yung Ube Mama. Asan na ba yung Ube Mama? Di ba yun? Ngayon, dito, Boracay, fashion accessories. Dito, House of Frutas. So, may frutas din. I think ito na yung Ube Mama. Ube Mama. So, para naman sa mga mahilig sa ube. Ayan. So, sorry guys. Bawal pala akong mag-ice cream dahil may sore throat pa tayo. So, hanap na lang tayo ng ibang pagkain natin. Search ko pa talaga sa Google eh. Ayun o, ayun yung maliwala. Yung sinearch ko kung is ice cream parang causes. Is ice cream, is it bad to eat ice cream when you have sore throat? Parang ganun. And just like that, nakalabas na tayo ng main highway dito sa may Balabag Road. Dito sa may Boracay. So, sorry mga ka-wonder, hindi ko talaga itatry yung dessert kasi medyo recovering pa lang yung sore throat natin or yung cough natin. Kaya, ano muna tayo, magpakabait muna tayo. Pero, ayan, kakain pa rin naman tayo dun sa hotel. Pero yung ano na lang siguro, meron akong matcha dun na wafer na binili sa may Save More. So, yun na lang yung ipapakita ko sa inyo. Yun na lang yung food trip natin. So ngayon is ipapakita ko naman kung ano yung meron dito sa may main highway ng Boracay. Andito yung Jollibee. So bagong Jollibee. This is I Love Boracay. So kung narinig niyo yung kwento ko kanina, dyan naghihintay yung shuttle ng Savoy every hour. Ayan, yung sa may New Coast area. Anyways, ano pa bang meron dito? May mga ano rin din naman dito, like parang ito, wine bar and brewery. So may mga kainan din naman dito. Ayan, may Watsons oh. Tapos nandito pala yung Alta Brisa na hotel. Ito may Watsons. Ito, 101 Sizzlers. Parang ang mura oh. Nasa 195 pesos. Yung sizzling prawn nila, 185 tsaka 175. Mura lang ah. Ito dessert place. So, fresh juice daw. Taiwan tea. Ang cute naman ng store nila. Blue and yellow. Tapos nasa harap naman natin ang Henan. Another Henan. Meron silang entrance dito. Ayan. So, maganda yung ito Henan Park. Ayan, Henan Park Resort. So, maganda talaga yung Azalea talaga. Malapit lang siya sa D-Mall. Siguro mga 5 to 8 minutes walk lang siya. So, okay din siya. Nasa road na ako naglalakad ngayon. Kung kanina is nasa may beachfront tayo, ngayon naman is nasa road tayo. So, may ginagawa dito sa kanan ko kaya wala yung sidewalk. Ayan, may bakery dito. Ang lapit lang oh. Tapos, yan na yung Save More. Tapos, yung nakikita nyong may ilaw doon sa taas. Ayan, yung sa taas dyan. Yan na yung Azalea. Lapit lang talaga natin. Ito na yung Save More. Dyan ako na grocery nung nakaraan. Ang lapit lang talaga niya. As in, parang tatawid ka lang. Tapos, mga 100 meters. Nandiyan ka na. Pwede ka na mag-grocery. Ayan o, Save More. Tapos, kumain ako dyan sa may Boracay Food Alley. Yan o, yung kaninderya. Okay din naman yung ulam nila. Nasa 100 pesos lang. Meron na kayong 1 ulam tsaka 1 rice. Pag with gulay plus 1 ulam is 150 pesos. Diyan lang yan sa Save More. Tapos ito, ayan o, yung building na yan, Azalea na actually yan. Ito na. Welcome to Azalea. Ayan o, Azalea. Ang ganda niya rin sa gabi. Tapos, ano bang meron dito? Coffee, dessert, 8 to 9. Nail art. Tapos, meron tayo dito ang Island Tattoo Piercing Studio. Tapos, may coffee shop pa dito na Purple K ang pangalan. Tsaka, massage area. Dito lang yan sa katabi ng Azalea. So, tatawid lang talaga kayo. Pwede kayong tumambay. Open sila ng 7 a.m. until 11 p.m. Ayun, ganda rin tumambay dyan in fairness.
Meron silang coffee, mango shake, coconut shake, watermelon shake, waffle, and croffle. Ganda sanang ano dyan, tumambay kung ano. Pwede naman tayong mag-work ngayon. Pero gusto ko na palang magpahinga. Tapos, yung sa gilid ng Azalea, ito, meron silang restaurant dito. I think this is Chinese restaurant. Pipi siya? Pipi siya. Okay. Pipi siya yung pangalan ng restaurant. Tapos yan yung Lime Hotel Boracay. Tapos tayo, dito na tayo. Azalea, kakanan na tayo. There you go. Nakabalik na tayo. Welcome back to Azalea. Kung umabot ka man sa part ng video na ito, maraming salamat, Ka-Wonder. The next day. Here's their food here in Jammers. Breakfast, lunch, and dinner. Ito yung resto nila. Ayan, meron silang second floor. Actually, naka-order na tayo. Pupunta lang ako ng beach. Ito yung second floor nila. Wow, our food is here. Ayan na siya. Okay, so andito na yung food natin. Ang in-order ko ay Jammers taco salad. This is 220 pesos. Actually, good for sharing naman na siya. Meron siyang romaine lettuce, mga lolo corn kernel, black beans, tomatoes, ganyan. And may cheddar cheese. And yan yung kanyang dressing. Tapos meron din tayo Jammers Classic Cheeseburger. So this is 390 pesos. Ayan, medyo malaki naman na siya yung serving niya. And also this one. For our drink is parang lime juice, 120 pesos. Ayun, so this is our view. Ayan, beachfront lang to sa may D-Mall Station 2. And here's their menu. Ayan, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo. Okay, let's now eat. Let's try the salad. So may big taco siya sa gilid. So paano ba ito kinakain? I think, okay. Sarap nito. Crispy yung taco nila. Yung sauce nila is parang vinaigrette siya. Medyo maasin siya. Para siyang sun-dried tomato. Try naman natin yung cheeseburger. Yung burger nila. Medyo maalat yung patty nila. Or dahil dun sa may cheese. Kaya siya, medyo nasa maalat na side. Pero masarap yung bread nila. At malaki naman yung burger nila. Yan, good for sharing siya. So kung dalawa kayo, pwede na kayo dito. Hi Ka-Wonder! Hindi na ako nakapag-update sa inyo. So another day na to ha. Actually paggabi na. Kagabi, nung pag-uwi natin ng bahay, nag-freshen up lang ako tapos nakatulog na ako. So hindi na ako naka-update sa inyo. And nag-decide ako na today is para siyang maging free day lang natin na dito sa Boracay na parang kung anong gusto kong gawin na parang ano bang ginawa ko today? Lunch lang tayo. Actually, late na akong nagising and nag-late breakfast tayo sa may Azalea tapos nag-late na lunch tayo sa may kinainan natin kanina sa may Jammers, sa may Station 2, sa may White Beach. Tapos, nandito ako ngayon sa may Bulabog area. Pakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ayan, nandito tayo sa Bulabog area. Yung Bulabog area, isa siyang area, di ba nakapag-feature naman na tayo dito? Kabilang side siya ng White Sand Beach dito sa may Boracay. And ito yung tahimik na area ng Boracay, itong Bulabog. So, medyo low tide na ngayon. Pakita ko Ayan. Low tide ng ang babaw na niya. Tapos tumambay lang ako kanina dito after kong mag late merienda, late lunch sa may Jammers. So nakakatuwa pa. Kanina meron nakakilala sa atin. Hindi ko na pa na-vlog kanina si Ern. Siya yung follower natin noong pumunta tayo dito sa may Boracay. Siya yung minute niya tayo dito, binigyan niya tayo ng biko. Ito yung picture natin, pakita ko sa inyo. 2022 pa na fina-follow niya daw ako ganyan. Nung nagpunta ako dito sa may Boracay, first time natin, sa Movenpick ako nakastay, sa may Station 0. Tapos nag-post ako na nandito ako sa Boracay. Tapos nag-chat siya na taga Boracay daw siya, ganyan. Tapos nagpa-follow talaga siya sa akin, ganyan. Tapos nakatulong daw yung mga videos ko nung gumagawa pa tayo ng mga videos natin about sa driver's license. So,
Tapos kanina, nakatambay lang ako somewhere dyan. Tapos nakaupo lang ako. Tapos nakakatuwa, sabi niya, Sir, Wonder J, ikaw ba to? Tapos sabi, nagulat talaga ako, nandito pala siya. Tapos, ayan, nagkwentuhan kami. Sobrang happy ko rin na nakita siya dito sa Boracay. 14 years na pala daw siya dito. And dito na rin siya nag-work. Talagang dito na rin sila before pandemic pa lang talaga. Kaya alam niya rin kung ano yung kaganapan din dito sa Boracay. Ever since daw nung kay Duterte daw, sobrang ganda daw talaga nung nilockdown nila tong Boracay ng 6 months for rehabilitation. Sobrang ganda daw. Ayan, kaya pero at least ngayon may trabaho na rin pa rin na sila nung nag-open na. So, nagkwento rin siya yung mga season dito, ganyan. Syempre siya yung taga dito. Dito talaga siya nakatira. So, alam niya yung mga kaganapan dito. Tapos sabi niya maganda rin pumunta dito ng mga like April, ganyan. Boom daw talaga yung business. Maraming tao. So, marami rin naman tayong nakuhang tips sa kanya. So, pero alam mo kung saan ako natutuwa? Natutuwa ako na ever since solid ka Wonder talaga yan, wala nung siya yung una kong na-meet yata na ka-Wonder natin na talagang nag-message sa akin na Sir, meet kita, puntahan kita dyan. Tapos alam mo yun, yung gesture niya na magbigay ng biko noon, wala yun sa value, andun yun sa may thought na pinuntahan pa ako, ganyan. Tapos yun nga yun, nagpa-picture na parang ay grabe, sabi ko dati hindi ko pa ma-full-fledged na sa sarili ko na ay na content creator talaga ako, tapos may talagang nare-reach yung mga videos natin. So, natutuwa talaga ako na may natutulungan tayong ibang tao, ganyan. Tapos hanggang ngayon, solid pa yung support nila. Ayan, so sa mga solid ka-Wonder natin dyan, sobrang thank you. Thank you po talaga, Ern, thank you. Tapos sa mga iba pang sumusupport sa atin dyan, ever since nung nag-start tayong mag-vlog, kahit nung driver's license pa yung content natin, until ngayon na travel vlogs na tayo, nandyan pa rin kayo. So, solid nyo. Thank you po talaga. Thank you, Lord, sa mga taong, alam mo yun, nagsusupport sa atin, mga nakakakita ng potential natin, mga natutuwa at, alam mo yun, pinapanood tayo most of the time. So, thank you po talaga. Grabe. Last night na natin dito sa Boracay, mga ka-Wonder. Hopefully yung mga nagawa nating videos dito is nakatulong sa inyo, and iba talaga yung epekto sa akin ng Boracay. Ito yung isa sa island na paulit-ulit ako, parang dito ako nare-reset. Dito rin ako pumupunta kapag gusto kong magpahinga, gusto kong mapag-isip-isip. Kaya there's something about Boracay na sobrang special sa puso ko. Kaya hopefully, pinagdadasal ko, minamanifest ko na kapag hindi pa kayo nakapunta ng Boracay, hopefully soon makapunta rin kayo dito and makita nyo kung ano yung magic na binibigay ng Boracay Island. Alam mo yun, sa dami ng islands na napuntahan ko na dito sa Pilipinas and also sa ibang bansa, iba pa rin talaga yung Boracay. Naiiyak ako. Mix yung nararamdaman ko kasi parang sobrang blessed ko talaga. Ang daming mga opportunities na dumadating. Imagine mo yung mga hotel sponsorships natin. Imagine mo lahat ng hotels natin dito sa may Boracay ay sponsored. Hindi natin to i-gatekeep kasi dapat malaman nyo din to na kasi syempre kayo yung nanonood sa akin, sumusuporta. So, alam mo yun, dati parang pinapangarap ko lang na ma-sponsoran ng hotel, ng pinag-i-stayan natin, own expense ko yun lahat. Tapos i-feature ko kung anong na-experience ko. Ngayon, ini-sponsoran na tayo mismo ng hotel. So, sobrang thankful ako sa mga opportunities. And also, airlines. Yung mga airlines, nakita nyo yan, check nyo yung natin, social media natin. May mga pinopromote na tayong mga airlines na dati sinasakyan lang natin. Alam mo yun, nagbo-book tayo ng mga airlines na on our own expense, naghihintay tayo ng seat sale, ganun. Pero ngayon, kaya na natin, parang unti-unti, kahit na parang medyo 1 month na lang yung preparation, kaya pa nating makapag-book. So thank you po talaga sa lahat ng mga support nyo, mga ka-Wonder, and also sa family ko na laging nakasupport sa atin. Thank you, Lord, talaga sa lahat ng blessings. And hindi lahat to magiging posible kapag wala kayong lahat. So
Dami ko na-realize sa ano, tuloy-tuloy lang. Sabi nga nung ano, may kasama kasi si Ern kanina, yung kaibigan niya. Isa rin, nagva-vlog din daw siya, local vlogger dito sa may Boracay. Ang parang pinaka ano niya, parang sabi niya, sir, tinatanong niya ako, sir, ikaw ba parang ganun, sa tagal mo nagva-vlog, na didepress ka rin ba or nabe-burnout ka? Sabi ko, oo naman, parang normal naman yan sa isang tao, kahit anong trabaho yan na ma-burnout ka or ma-depress ka. Pero kailangan mo lang talaga siyang i-acknowledge, pagdaanan, tas magdasal ka na, alam mo yon, na mawala yun, tanggalin ni Lord yung lahat ng mga stress mo sa buhay, and tulungan ka niya sa path na gusto mong tahakin. So siguro sabi ko nga kay Lord dati nung nahack yung ano ko, YouTube ko, ito kung saan kayo nanonood ngayon, sabi ko, Lord, kung di man to mabalik ganyan, ikaw na po yung bahala. Siguro ito na yung sign mo sa akin kung natitigil ko na yung pagbablog. Pero alam mo yun, sabi ni Lord, ay hindi, yan yung gusto mong gawin, and yan din siguro yung, alam mo yun, binigyan ako ng sign ni Lord na ito yung, binalik niya yung YouTube natin. So siguro ito yung path na gusto ni Lord din para sa atin. So kaya sobrang magaan, masaya yung trabahong to. Napapagod man ako sa pagva-vlog minsan, ganyan. Pero pagising ko ng umaga, gusto ko pa rin siya eh. Gusto ko pa rin siyang ginagawa. So, ibig sabihin, passion ba yung tawag doon? So, siguro yun nga yun. So, sobrang thankful talaga ako. Thankful ako. Sobrang thankful ako sa lahat-lahat ng mga opportunities. Lord, sana bigyan mo pa po ako ng lakas, ng, alam mo yun, ng more good health din, para mas marami pa akong matulungan, masama ko pa yung family ko sa mga travels ko, yan, tapos marami pa tayong mabigay na mga travel tips sa inyo mga ka-wonder. So tuloy-tuloy lang, kung may pangarap ka, tuloy mo lang yan, walang mawawala, walang imposible sa taong may tiyaga, tsaka may tiwala kay Lord. So tiwala lang talaga. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dadating din yung time mo, may tamang oras, mag-a-align lahat yan. So yun lang yung may share ko sa inyo. So last night na natin, and thank you sa panonood, and thank you Boracay for another reset mindset physical being ni Wonder J. Pagbalik natin, another travel vlog ulit tayo. So dito natin i-end. Pag nagustuhan mo tong video na ito, make sure to hit that like button, and also mag-subscribe ka na rin sa channel natin para mas updated ka sa mga kaganapan natin sa buhay. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-wonder, and see you po sa next vlog. Bye-bye po, ingat po.